ako yung natatakot at saka para kay Neri, no? Kasi she's known to be a very mabait na artista, maraming natutulungan, mabait na asawa, mabait na ina. Pwede po ba, attorney, pardon me if I ask this, ma-appeal pa ba yan? Okay. The normal procedure is, ako yung abogado niya, is unang-una, no, kasi nabalitaan ko din is that hindi man lang daw nakatanggap ng kahit na anong summons Yes, coming tama. from the from the prosecutor's office. So in a situation, and sasabihin ko na sa inyo, Mami Tin, ang dami pong mga insidente po na ganyan. Napakadami. Kasi simple lang yan, ang gagawin, ilalagay maling address. Doon sa demanda, ilalagay na gano'n, yung address mo ay ganito, yung pala hindi ka naman pala nakatira doon. So, syempre, yun naman din piskal, magpapadala ng sabina doon sa address na mali. So, natural, hindi mo matatanggap. Natural, yung piskal will now decide the case on the basis of kung ano yung sinubmit na ebidensya. And then, yung tao ngayon, magugulat na lamang na meron na pala siyang Warrant. na biglaan talaga nabubulaga. And ano ngayon yung solusyon? The solution, the immediate solution is kailangan immediately upon arrest, kailangan within 5 days or shorter kung kaya, mag-file ka agad siya ng tinatawag na motion for reinvestigation. No? Ipapa-reinvestigate uli at sasabihin niya gano'n na never siya na nakatanggap ng sabina and obviously hindi siya ngayon nagkaroon ng pagkakataon na depensahan yung sarili niya. No? So hopefully the court recognizes the fact na mali nga talaga yung address, which is usually the case, no? Mali yung address na binibigay, na talagang obviously hindi ka makakasagot. And then hopefully on that basis, the court now returns the case back doon sa prosecutor's office, and in the meantime, hinahayaan na makalaya muna yung tao habang nandun pa for reinvestigation yung kaso. Ayun. Alright. Wow, Sige po. thank you, attorney. Maraming salamat sa paglilinaw, Attorney Raymond Fortun. Thank you so much. Thank you for shedding light on You're this welcome. issue. God You're bless welcome, you. Tintin and Julius, and God bless to everyone. God bless you also. Well, ganyan nga ang nangyari kay Ricardo Cepeda, and it took almost 1 year bago siya napalaya ng korte. Kasi nga ano yan masalimuot Kapag ang kaso mo ay nasa korte na, maraming mga times na hindi pwede yung judge, hindi available, so mas re-reset yung hearing, yung mga ganong technicalities ba. Tapos may mga hinihiling din yung kabilang panig syempre na i-delay muna yung yung mga hearings kasi meron pa sila mga ipe-present na ibang mga witnesses. Yung mga things like that, it kumbaga extends yung yung Agony kaso. mo. And of course, yung The agony agony ng of isang the nakakulong, no? Pero nakakalungkot lang kasi ang natatarget talaga yung mga endorser. Yung mga high na katulad profile ni na Neri yeah. Naig at ni Ricardo Cepeda na hindi naman talaga owners ng kumpanya habang yung mga owners ay nakalalaya. Yan nga Yung pinakamasakit sa lahat, no?